Wala nga kaming mapuntahan ngayong araw kaya nagstay na lang muna kami dito sa bahay. Dahil maulan nga ngayong araw kaya hindi rin kami makalabas. Tinatamad din kasi akong gumala kapag paiba-iba ang panahon. Naligo na nga lang ako para may magawa naman ako sa buhay. Day off nga pala ngayon ni Mr. kaya masaya ako dahil nandito siya. Kasi kahit papano ay mababawasan na naman ang mga gawain ko dito sa bahay. Kapag nasa duty naman kasi siya, ako lang lahat ng gumagawa dito sa bahay. Dahil kami lang naman ang naiiwan. Kailangan ko kasing tanggapin dahil ganito talaga ang maging sitwasyon ng buhay namin. Ang dami ko talagang drama sa buhay. Makalat na naman nga tingnan ng kusina namin kaya maglilinis na lang muna ako. So ayun na nga kung paano kami nagsimula bilang mag-asawa. Bago nga kasi kami ikasal ay may pareho kaming trabaho. Yung mister ko ay sa government siya nagtatrabaho, ako naman sa mall. Kaya hindi rin kami masyado nagkikita noon kasi busy talaga ang linya namin. Na-assign kasi siya sa malayo kaya hindi kami laging nagkikita. Nung malapit na nga kaming ikasal ay nagpa-assign na siya sa Palawan. O diba, dyan mo talaga malalaman kung gaano kanya kamahal. Wow! Kaya naniniwala na talaga ako na may kambak-kambak sa Palawan. Hindi lang kasi isang beses siya bumalik dun kundi maraming beses din. So, ito na nga. Nung nagpa-assign na si Mr. sa Palawan ay agad na naming inasikaso ang kasal namin. Pero nahihirapan kaming dalawa kasi busy kami sa trabaho. Kaya talaga puro ako absent sa trabaho. Mabuti na lang din talaga ay may magandang loob sa amin na nag-offer na siya na lang daw ang mag-asikaso sa ibang mga supplier. Mas lalo pa nga akong na-stress nung inasikaso na namin yung mga papers para sa kasal namin. Nung nasa City Hall na nga ako ay tinanong ako kung bakit wala akong middle name. Ang gamit ko kasing apelyido nun ay apelyido pa ng nanay ko nung dalaga pa siya. Hindi pa daw kasi allowed noon na gamitin ang apelyido ng tatay hanggat hindi sila kasal. Hindi pa nga kasi kasal ang mga magulang ko nung pinanganak ako. Kaya talagang sobrang na-stress ako nung sinabi na nagtatrabaho sa City Hall na dapat daw ayusin ko na yun. Kaya ang ginawa ko ay pinalegitimate ko ang apelyido ko. Fast forward na nga ay kinasal na kami noong December 2019. Kahit may trabaho kaming dalawa ay nagsimula kami sa wala. After nga ng kasal namin ay nag-boarding house lang muna kami sa Palawan. Ang una nga naming mga gamit ay yung mga niregalo sa amin nung kasal. Wala pa rin kasi sa isip ko noon na magkaroon kami ng sariling bahay. Ang nasa isip ko lang kasi noon ay puro trabaho. At minsan lang kami magkita ng asawa ko sa boarding house. Araw-araw din kasi ako may pasok at isang araw lang ang day off ko. Minsan lang din kasi makauwi si Mr. Ang hirap din kasi ng trabaho niya. Full alert sila. Bago nga mag-pandemic noon ay na-assign na naman si Mr. sa Region 6. Ang sabi ko nga sa kanya mauna na lang muna siya, susunod na lang ako. Hindi ko rin kasi kayang mag-resign sa trabaho ko dahil napamahal na rin ako. Dahil nga nag-pandemic nun ay wala na rin kaming pasok sa trabaho. Habang tumatagal nga yung pagtatambay ko sa bahay ay na-boring na rin ako. Fast forward na nga at nakabalik na kami sa trabaho pero 50% lang muna. At doon na rin ako nagpasa ng resignation letter para naman makasunod na ako sa asawa ko. Marami pa nga pagdadaanan bago ka makaalis dahil COVID nga nung time na yun. Nung nakasunod na nga ako dito sa Region 6 ay nakitira muna kami sa mother-in-law ko dahil wala pa naman kaming nahanap na bahay at lupa. Hanggang sa may nag-offer sa amin na magbenta ng unit dahil emergency daw at kailangan nila ng pera. Hili na nga namin agad dahil naghahanap din talaga kami ng matitirahan. Pero hindi pa namin agad-agad malipatan dahil kailangan pa nito ng renovation. Hanggang dito na lang muna for today's video. Bye!